beloved Boss Mike Cervera. Syempre may mga nagpo-protesta rin na kagaya na banggit nyo, nananawagan sila for the president to resign. What is your reaction? Anong dahilan? Unang-una, ang Pangulo ang nag-umpisa ng pagpapaimbestiga dahil siya mismo ay nadismaya. So, hindi naman mabubuksan ang ganitong klaseng pag-iimbestiga kung hindi ang Pangulo ang nagsabi. Tandaan natin, nung mga nakaraang administrasyon, may ganitong klaseng mga ghost projects. Pero nagkaroon ba ng malalimang pag-iimbestiga? Wala. Ang Pangulo, kahit alam niya na maaaring tamaan ng administrasyon niya, kahit 3 taon pa lang to, pinaimbestigahan niya. Correct. So doon pa lang dapat alam din ng tao at alam din man karamihan, yung ibang mga militante, na ang Pangulo nag-umpisa nito. Correct. Yun na nga mga kababayan, hindi nila magets na ang Pangulong Bongbong Marcos ang nag-umpisa ng lahat ng ito. Kaya nga ang ating panawagan noong pa, mula pa nung umpisa, na ibulgar niya itong kawalangyaan ng marami dyan, mga kababayan, dapat talaga may mapanagot. Ano po? Ikaw ang nag-umpisa. Tapos wala tayong mapapanagot. Magagalit ang taong bayan yan. So iba lang talaga itong mga masasamang elementong to. Sabi nga nung iba, di ba, yung mga lehitimong nagpo-protesta, hindi nila gusto ang pagpapababa kay Pangulong Marcos Jr. Correct. So alam natin kung anong adhikain ng mga kabataan na yan na sumugod sa Mendiola. But some are saying, of course, some of the protesters that we interviewed the entire day, kasi buong araw po itong ating special coverage, sinasabi nila na dapat managot din ng Pangulo given that he allowed the budget to be, well, he approved the budget in the first place para sa mga proyektong ito na pinagtatalunan nga, pinag-uusapan na ninakaw. Ang unang tanong natin, anong liability ang gusto nilang sabihin? Kaya nga. Sabi nga natin, ang Pangulo ang nagpaimbestiga. Nung malaman niya na ganito pala kalala, yung mga anomalyang flood control projects. Now, bakit niya pinirmahan? Ito'y inaral. Kasama yung mga ekonomista, economic team. At na-veto yung dapat i-veto. Correct. Second, ang Pangulo, yung alter ego niya, sila yung gumawa ng budget. Correct. So there's good faith na makikita at the time. Yun yung trust ng Pangulo. So, nung nakita niya, that's July 2024, sinabi niya na okay ang flood control projects, pero nung nakita niya, kung ano nangyari dito because of yung dalawang bagyo and habagat, ibang klase to. So, kailangang imbestigahan to. Nung nakita niya na mukhang may anomalya dito, inumpisa niya pag-iimbestiga. So, yung trust nandoon bilang presidente. So, wala akong makikitang liability at the time kasi mas may liability yung mga namuno. Narinig nyo, mga kababayan ko, pakinggan nyo maigi sinasabi. Na alam na nila may ghost projects, Pinayagan pa. pero hindi nag-imbestiga. Okay. Now, pag-usapan natin na Yusek Claire, itong allegations or hamon ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Naku, wala naman bilang yung matanda na yan He said na dapat unahin ang pag-iimbestiga sa Ilocos Norte. Dahil apparently may mga projects daw dito na mga diskaya ang contractor. What is your reaction and your response? Ako, sa amin, pakiramdam namin, napaka-irrelevant ng sinasabi No nga. ni Mr. Chavit Singson. Unang-una, alam naman natin, saan siya kumikili ngayon. At may galit siya sa Pangulong Marcos Jr. Correct. Kita nyo, mga kababayan ko. Bakit papauna mo yun Sinabi na nga ni Sandro na yung binabanggit mong lugar, hindi ko naman distrito Saan siya kumikiling? Ang susuportahan niya ay ang vice-presidente. Correct. Oo, tama. Number 1 yan. So, ano yung motibo mo? Pangalawa, ang Pangulo, lahat ng lugar, lahat na may anomalya, paiimbestigahan yan. Correct. Including Ilocos Norte. Of course. Lahat, mga kababayan, paiimbestigan ni Pangulo, walang sisinuhin. So, wag siyang manguna Kaya sa nga. ICI. Oo nga. Nandiyan na po ang records sa ICI. Bahala po ang mag-imbestiga ang ICI. Epal kasi ng epal tong si Chavit, mga kababayan Ano po? Masyadong maepal Hindi hintayin Kaya nga nandyan na yung ICI para mag-imbestiga Gusto mga kababayan siya yung masunod at kung ano yung dapat unahin Hindi ba mag-antay Hindi ba mag-antay? At baka naman nakakalimutan niya rin, marami ring projects
sa Davao City Mm. na hanggang ngayon bumabaha pa rin. Correct. Oh, kita mo? Ito naman si Chavit kasi mga kababayan, nakala niya kasi lulusot eh. Alam niyo ho yun, mga kababayan ko, kung meron po sanang imbestigahan, ay yun po, yung Davao, dapat unahin kasi hindi na natatapos, hindi na yata nalulunasan yung Baharian. Sa may Ilocos Sur, ang dami hong mga flood control project dyan na substandard, sira-sira agad. Oh, di po ba? Bakit ho kayo tatalon? Yung mga proyekto sa Ilocos Sur ay napakaganda nun. Ano po? Pwedeng i-advise niya na unahin din yun. Okay. But you're talking about ICI, Yusek Claire. Itong si Congresswoman De Lima, we talked to her yesterday and she mentioned that meron silang panukalang batas para itong i-institutionalize yung ICI at gawing magkaroon daw ito ng may subpoena power siya pero yung contempt power daw. Ang sakit nun, mga kababayan, sabihan ka na irrelevant ka. Ha? Parang mas masakit pa yun sa binubububu ka ng mga rallyhista. Yung umepal ka, dadaan ka sa rally para magpakita. Tapos, sinisigawan ka ng boo. Nakakahiya, no? Tapos sasabihan ka ng tagapagsalita ng Malacanang na irrelevant ka. Oo. So, ibig ba sabihin, mga kababayan, ito si Chavit wala na yung magic. Hindi na ba umobra yung style niya nung panahon ni Erap? Mga kababayan, mukhang gustong yatang ulitin uli. Pero mukhang wala na talaga, no? Wala nang asim si Chavit. Ay maidagdag. And minimension niya na medyo nangangamba din sila dito sa executive order dahil ang sinasabi daw dito ay merong provision doon that the president can dissolve the ICI just in case. Of course, ang kanilang premise is that malay mo, kung maituro ang kanyang mga kaanak na ma-involve dito sa flood control scandal, ay baka i-dissolve na. So, kailangan ng batas para ma-institutionalize ang ICI at magpatuloy ang kanyang trabaho. What do you think? Okay, kung maipapakita nila yung detalye ng bill na yan, hindi naman po tututol ang Pangulo. Welcome po yan dahil mas maganda po na mabigyan pa ng pangil ang ICI. At kung sasabihin na i-dissolve, nakalagay naman po maliwanag doon kung natapos na po ang kanilang trabaho. Correct. Or siguro most probably dahil EO ito, depende na po yan sa susunod na magiging presidente. Administration. Yes. Oo. And, pero yung usapin, attorney, dito sa kung ito bang panukalang batas na ito ay certify as urgent ng Pangulo given the magnitude of the problem, is there that possibility present right now? Ipakita muna nila yung bill. Okay. Pati yung detalye. Kasi kung makikita talaga ng Pangulo yan na talagang nararapat ito, Correct. most probably gagawin ng Pangulo yan. Tama. Ngayon, attorney, kung mag-escalate ang mga protesta at kung tutumbukin nga at magpapatuloy, sabi nyo nga targeted din ang Malacanang right now. What is the plan? Ano pong pinaghahandaan ng palasyo ngayon? Ang sabi ni Secretary John Vic, we still hold the line. At but we have to maintain the maximum tolerance. Kasi ang nangyayari dito sa mga kabataang itong nahuli, pinaprovoke nila yung kapulisan natin. So kung Correct. na-provoke yan, baka maiba yung kwento at sabihin sila yung inaabuso ng mga Yun kapulisan. na nga ang nangyayari ho ngayon, mga kababayan ko. Oo, binabaliktad na ho nila yung kwento. Na ang sinasabi ngayon, mga kababayan, ang nang-aabuso yung mga pulis. Kitang-kita naman natin, kung paano nila saktan at talagang i-provoke yung mga pulis. Ano po? Mga kababayan, yun talaga yung gusto nila. Oo, eto, tingnan nyo, mga kababayan. Diba? Yan ho, ganyan ho yung mga DDS yung mga DDS mga kababayan, ayan ganyan ganyan ang ginagawa nila. Ito ho yung mga DDS, mga kababayan Grabe, kawawa yung mga pulis sa kanila. Ganyan ho, ginagawa nila, pinoprovoke nila yung mga pulis. Pero yung mga pulis, hindi nga ho naganti. Ano po? Di ba?
Oh, yan, mga kababayan. Antitindi ng mga DDS, ang tatapang, ano? Oo. Grabe. Yung mga DDS, sabi ko sa inyo, basketball pa lang. Ha? Basketball lang, ginagawa pa suntukan eh. Oo. Naglaro lang ng bilyar, nagpapaluan na eh. Ganyan ho sila. Naglaro ng pool, mga kababayan. Ayun. Pag-uwi, duguan eh. Ganyan ho, mga DDS, mga kababayan. Mga walang pinag-aralan. Ano po? Mga kulang sa, edukasyon. Kaya ho, ganyan ang mga ugali niyan eh. Malayong malayo ho sa ating kapag tayo nag-rally. Pag nag-rally tayo, mga kababayan, walang sakitan eh. Asaran kung asaran, okay lang yan. Salitaan lang, okay lang. Pero sa kanila, bayolente. Yan po ang mga DDS. Oo, marka ng mga DDS yan. Pag bayolente, sila na yan, wala nang iba. Ano po, kita nyo naman eh, mga bunganga pa lang, mura ng mura eh. Di mo ba? Hindi mo na nga maalam kung ano yung sinasabi. Mura dito, mura doon, gigil na gigil. Paano? Walang sumasama sa kanila eh. Ano po? So yan, mga kababayan, oh. Our beloved Boss Mike Cervera.